Tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping Happy Breakup. Talaga nga namang feel na feel mo ang pagiging single ngayong Singles Day dahil nakaranas ka ng happy breakup. Happy breakup? Siguro sabi ng iba natin mga yes friend, meron bang ganun? Meron bang happy breakup? Meron bang naghihiwalay na dalawang taong nagmahalan ng todo, ng sobra, na sa dulo, nung nagtapos yung relasyon nila, ay masaya silang dalawa? Hindi ko alam, never pa ako nagka-jowa. Diba? Pero for sure, for some, no, maaaring hindi man dalawang tao nagtutugma yung nararamdaman nila at dalawa silang masaya na naghiwalay na sila. Pero for sure, some of our yes friends, meron iilan dyan na isa nakaramdam ng saya nung nakipaghiwalay na siya or nakalaya na siya sa taong minsang minahal niya. Diba? Alam ko yung iba nating mga yes friend na nakikinig ngayon, yung mga giyang na giyang sa pag-ibig. O hindi naman kaya yung mga yes friend natin na hopeless romantic ay napapataas ng kilay at napapatanong na, talaga ba? Meron bang ganun? At mapapaisip kayo na, paano naman naging happy ang breakup? Breakup nga from the word itself, break. Yun palang hindi na magandang pakinggan. Huwag ka na makialam. Hindi naman yung galing sa relasyon, pakialamera ka masyado. Kung masaya siya, hayaan mo na. Ang mahalaga nakalaya na siya. So ganito kasi yan guys. Wow, kala mo leader sa groupings. Alam nyo, yung mga nagbe-break kasi, diba? Hindi naman maghihiwalayan for no reason. Hindi naman maghihiwalayan kung okay pa silang dalawa, diba? Naghiwalayan for sure kasi nagkaroon sila ng problema. It's either hindi na sila compatible sa isa't isa, it's either sinasaktan siya emotionally, physically, or merong cheating na naganap for whatsoever reason. Kung ano man yung dahilan ng hiwalayan nila, yun ay dahil hindi na nagtutugma yung puso nila. And with that, for sure, yung isang nakalaya, one of them, ay masaya. Diba? Isipin mo siya ng praktikal. Diba? May isa't isa dyan na magiging masaya kasi malaya na siya. Maaaring masaya siya kasi malaya na siya mula sa pananakit ng partner niya. Masaya na siya kasi malaya na siya sa pagiging magastos ng jowa niya. Masaya na siya kasi hindi niya na kinakailangan makipag-deal with sa mga biyanan niya. Diba? May iba't ibang rason kung bakit magiging masaya ang isang tao kapag nakalaya na siya sa taong hindi niya na mahal at hindi niya na gusto. Diba? Kadalasan kasi ang karaniwan nating pananaw sa salitang hiwalayan, malungkot, masalimuot, makabagbag damdamin. Lagi nating iniisip yung pag sinabi yung salitang break up, break na tayo, hiwalay na tayo, biglang pumapasok sa utak natin si Moira de la Torre, di ba? Yung malaya ka na. Pero hindi naman lahat ng yes friend natin ganun yung gustong marinig na kanta or yung thought na gustong pumasok sa isip nila. Yung iba, pumapasok sa kokote nila yung kanta ni Donalyn Bartolome. Yung happy break up, hindi na tayo. Diba? Ang saya kaya no? Bitter si B-Boy. Diba? Well, totoo naman na malungkot talaga. At some point, magiging malungkot ka kasi syempre mag-a-adjust ka. Merong pagbabagong mangyayari sa buhay mo. Wala na yung taong dating nakasanayan mo nandyan lang sa piling mo. Diba? Pero overall, kung tatanungin ka or kung tatanungin sila, maaaring happy sila, masaya sila, 'di ba? Pero 'di ba?
sabihin na lang natin na para sa iilan, biyaya yung hiwalayan na naranasan nila. Kasi maaaring through that breakup, nakahinga na sila. Payapa na yung buhay nila. Hindi na sila nasasakal literally and figuratively. Hindi na sila naaabuso, hindi na nila kinakailangan magmakaawa para sa atensyon or pagmamahal ng taong binabaliwala sila. Kaya para sa ilan, it is a blessing. Kasi hindi rin naman biro yung kumawala ka sa isang bagay na alam mong pinasukan mo rin. 'Di ba? Hindi mo mahanap yung daan palabas sa isang bagay na minsan gusto mong pinasok. Yan. Pasok ka kasi ng pasok, nag-lock. Adi hirap ka nang makalabas ngayon. 'Di ba? Kaya kapag sila nakalabas na sa isang relasyon na minsan at pinanalangin nila na sana makalaya na, it is a satisfaction for them. Dito papasok yung sinasabi natin na sa kalagitnaan ng masalimuot na sitwasyon, there's always a brighter side. A better view. At nangyari yun for a reason. Kasi isipin mo kung ang isang tao na nagtsatsaga pa rin sa isang tao na sinasaktan siya, binabaliwala siya, hindi na siya mahal or what, 'di ba? Na wala ng pagmamahal. Mas magiging masalimuot yung experience niya. Maaaring sa pagkakataon na to, habang naririnig nyo yung boses ko, ay nagsasuffer pa rin kayo, 'di ba? Pero ngayon, na ikaw na lang yung naiwan sa sitwasyon, ikaw na lang yung nandyan sa buhay mo, mag-isa ka na lang, na hinaharap yung mga bagay na dating kasama siya, masasabi mo nang kahit papaano na, kaya ko naman pala, kaya mo naman pala, nag-iinarte ka lang talaga. Hindi ko kayang kumain nang di mo ako pinapaalalahanan Parang tanga. Kaya mo yan, nasanay ka lang na nandyan siya. Hindi ko kaya. Arte, diba? Kaya mo yan at alam kong gusto mo yung ganyan. Diba? Alam kong masaya ka na sa setup na meron ka ngayon na finally malaya ka na sa mapanlupig niyang pagmamahal. Diba? Kaya mo na in a way na masasabi mo siya sa positibong perspektibo. Naaalala mo na ulit kung ano ba yung tunay mong halaga. Natutunan mo na kung ano yung mas malalim na definisyon ng pagmamahal. Naaalala mo na kung sino ka. Naaalala mo na at naibalik mo na yung dating ikaw. Naaalala mo na kung saan ka nagmumula. Kaya kung ako sa'yo, kung hiwalay na kayo at wala ka nang magagawa, panindigan mo na yan. Bumangon ka. Huwag mo masyadong iyakan. 'Di ba? Maging masaya ka na lang na finally, wala na kami. Wala na akong i-update bago matulog sa gabi. Wala nang magagalit kapag lalabas ako tapos naka-nyek-nyek shorts ako. O hindi naman kaya wala nang magagalit kapag kasama ko mag-basketball yung mga tropa ko. Ganun talaga, no? May mga panghihinayang ka pero gamitin mo yan para mas matuto ka na. Isipin mo na lang na hindi pagmamahal ang nawala sa'yo, kundi perwisyo at sakit sa ulo. Grabe naman. Grabe ka naman sa ex mo, parang hindi mo kinain. Parang hindi mo kinain yung pride mo nung kayo pa. Ikaw talaga. Diba? Isipin mo hindi ka nasira sa hiwalayan ninyo. In fact, later on, baka mas ma-realize mo na yan pala yung mas bubuo sa pagkatao mo. Or later on, mas makita mo na yung rason kung bakit kinakailangan mo siyang hiwalayan kasi makakapangasawa ka pala ng abogado, yan. Parang engineer, malay mo pang asawa ka talaga ng kontraktor. Yan, di ba? Kaya, iyaan mo na. Kung hiwalay na kayo, maging masaya ka. Yun naman yan di ba? Hindi naman habang buhay, malulungkot ka't magpapakalugmok ka dahil naghiwalay kayong dalawa, no. Life must go on. Move forward, move on. Hindi sa kanya iikot ang buhay mo. At ganun din siya sa'yo. Time will come, makakahanap yan ng bago.
And ikaw, gusto kong hindi ka ma-stuck sa kung nasaan ka man ngayon. Gusto kong maging masaya ka. Gusto namin na maging masaya ka. Kahit nahiwalay na kayong dalawa. Biboy, kasi 10 years yun arte mo. Oo naman, nakakahinayang naman talaga. Hello, kahit nga 2 buwan, di ba, iiyakan mo na siya. What more, yung mga mahabang taon, yung umabot ng dekada, umabot ng silver anniversary, golden anniversary, di ba? Nakakahinayang yan. Pero, wala akong magagawa. Relasyon yan bakit dinadamay niyo? Desisyon yan bakit parang kasalanan ko? Gusto ko lang naman maging masaya ka, parang kasalanan ko pa. Diba? Kaya tahan na, bumangon ka ha. Diyos ko naman, pinanganak ka na mag-isa lang ha. Mag-isa ka lang na lumabas sa sipit-sipitan ng mama mo, kaya kaya mo yan. Kaya mong ipagpatuloy ang buhay ng mag-isa, nang hindi na siya kasama. O hindi naman kaya maghumanap ka ng iba, yung mas better sa kanya ha. Know your value ha. Maglagay ka ng tag price sa ulo mo kung gusto mo. Ha? At sinasabi ko sa'yo, darating yung pagkakataon na mabibigkas at masasabi mo yung katagang, kaya pala. Ito pala yung rason. Ito pala yung sagot. Buti na lang. Diba? Kaya kung ikaw ay kasalukuyang dumadaan ngayon sa isang break-up, huwag ka na masyadong magpakalugmok. Diba? Get a life. Ika nga ng mga Gen Z ngayon, YOLO, you only live once. Pero sabi ng St. Peter, YODO, you only die once. O kaya ingatan mo ang buhay mo, wag mong sayangin sa maling tao. At yung feeling mo hindi mo makita yung para sa'yo, ano ka ba? Hindi mo talaga ako makikita kasi nasa radyo ako. Unless bisitahin mo yung website namin, www.yesfm.com.ph. Ay nako, tama na ang bulahan sa gabing ito. Oo, gigising ka bukas nang wala ng nobya o nobyo, pero okay lang yan, at least tayo. Yes friend, nakapiling mo ang bibi mo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. Bibo, magkasama't magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras 9 p.m. to 12 midnight para sa ating programang BB Time dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Yung type BB.